Again, welcome back sa ating Bread of God. So today, i-continuous natin yung ating pinagmulan dito sa Ecclesiastico verse dito tayo mag-start sa verse 12, no? Ecclesiastico kapitulo 17 from verse 12 hanggang saan tayo makatapos, yun ang paghinto natin. Ano? So, bali guys, napagsimula na natin. Dito kasi sa Ecclesiastico, verse 17, dito nagsimula kung paano ginawa ni Jesus yung mga tao, no? So, kung ano yung mga regalo na binigay niya. So, i-continuous na lang natin yung mga regalo na binigay ni Lord na ating ginagamit sa ating buong pagkatao, yung ating mga tainga, yung ating mga mata at ang ating puso, ang pandama natin, ang ating mga kamay, yung mga lahat ng mga bagay na yan, dapat nating ibabalik sa mahal ni Diyos sa paggawa ng nagakarapat dapat sa kanyang utos. Halimbawa lamang yung ating mata, pag mayroon tayong nakikita na dapat nating tutulungan, kung mayroon lang naman tayong kakayanan na matulong, wag ho natin ipagkaito sa ating kapwa. Kung mayroon ho tayong mga sobra, kung mayroon ho tayong dapat tulungan, kung mayroon ho tayong dapat gagawin na makapakinabang sa kapwa natin, ayon sa kautusan ng Diyos, dapat ho natin gagawin ho yun kasi ho tayo ay iisa lamang. Magkapatid ho tayo lahat at anak ho tayo lahat ng Diyos. Sa Diyos ho tayo uuwi. Bilang isang pamilya, kagaya sa mga kapatid, mga apo, no, mga magulang natin, tayo dito sa mundo hindi rin maiiwasan. Ikukumpara natin sa buhay ng isang pamilya na mayroong nagsasamaan ng loob, mayroong inggitan, hindi ho yan mawawala dahil ho tayo ay tao lamang. Ngunit, hindi naman sinabi ni Lord na porque nakakapagkamali tayo, hindi tayo papatawarin. Lahat ho na pagkakamali natin, maliit man o malaki, basta bumalik tayo sa mahal na Diyos, kaagad-agad patawarin tayo ng mahal na Diyos kasi alam niya naman ho na ang mga tao ay makasalanan, bunga ho tayo ng makakasalang mga katauhan na ginawa ng Diyos. Kaya lang, ang gusto lang ni Lord na magbago ho tayo. So magsimula tayo dito. Binigyan niya tayo ng mga bagay, mga regalo sa katawan upang yun ang gagamitin natin sa simula natin sa pagbago hanggang sa dulo ng ating buhay upang makamta natin ang buhay na walang hanggan. Kasi yun naman yung plano ng ating Panginoon ang buhay na walang hanggan sa kanyang mga katauhan na kanyang ginawa. Ngunit natintar lamang ho ng hindi kagandahang ang mga katauhan na kanyang ginawa, no? Si Adan at si Eva. Kaya yun din ho ang atin ikinabubuhay. Simula pa naman sa mga angkan natin, ang pagkapatay ni Abel na pinatay siya ni Cain, nandoon na ho yun. So gusto lang ni Lord na magbago ho tayo. Kaya nga ho siya'y bumaba sa langit at nagpakatao, sumama sa atin, namatay sa cross dahil na pinatawad niya na tayo sa mga kasalanan natin. Ang pagkamatay ni Jesus sa cross, yun ho, yung pagpatawad niya rin ng mga kasalanan natin. Ngunit kailangan ho natin hindi mananatili sa mga pagkakamali. Magbigay ho tayo ng halaga sa ating buhay na regalo ng Diyos na magbago ho tayo upang makamta natin ang pangako ng mahal na Diyos sa kabilang buhay na walang hanggan. So, babasahin ko na. Nakipagtipan siya sa mga tao magpakailanman. Ito ay nasa verse 12, diba? Nakipagtipan siya sa mga tao magpakailanman. Konektado tayo sa mahal na Diyos. Minomonitor tayo ng mahal na Diyos. Binabantayan tayo ng mahal na Diyos. Wala akong nalilihim sa Kanya. Okay guys, so magbasa na tayo, ano? Dito inilagay niya ipinahintulot niya na ipagkapuri nila magpakailanman ang kanyang kahangahangang ginawa, no? 'Di ba?
ginhintulutan tayo ng mahal na Diyos na yung kanyang ginawa ay atin pupurihin, ngunit atin rin ito gagawin, upang purihin nila ang kanyang pangalan. O, di ba? Gagawin rin natin ito para ang mahal na Diyos, pupurihin din tayo ng mahal na Diyos dahil ginagawa natin ang kanyang mga ginagawa. Okay? Ibinigay niya sa mga tao ang kanyang parangal. Ibinigay nila sa mga tao ang kanyang mga aral. Ibinigay niya sa tao ang kanyang mga aral at ipinamana sa kanila ang kautusan na magbigay buhay. O, di ba? So, tayo, mga individual tayo na iglesia, mga individual tayo na tumuloon ng mahal na Diyos. Kung mayroon ho tayo mga experience sa mahal na Diyos, nakaaya-aya at talagang nag-guide sa atin, huwag ho natin idamot, ipag-share ho natin yan upang maramdaman din ho ng ating kapwa na ang Diyos nandyan lang, upang makamtan din nila kung ano ang ating nararamdaman. Ibahagi natin sa Kanya ang mga bagay na yun, kasi dito nakalagay, ibinigay niya sa tao ang kanyang mga aral at ipinamana sa kanila ang kautusan na maibigay buhay. So, ganun ho, minana rin natin. Kumbaga may alam tayo, ginamit natin yung isip natin, ginamit natin yung pangunawa natin, ginamit natin yung mata natin. Yun ho ang regalo mula sa Diyos. So, ibahagi rin ho natin iyan sa iba, kasi pinamana sa atin ng mahal na Diyos ang kanyang mga ginagawa. Sa niregalo niya sa atin, nakikita natin mayroon tayong isip, mayroon tayong puso. Pinamana niya pa sa atin ang kanyang kabutihang gawa. So dahil minana natin yun at binigyan tayo ng regalo ng mahal na Diyos ng mga bagay na yun, may isip po tayo. Kaya kailangan rin ho natin na ipamigay din ang mga ganong bagay para magkakamit din ang walang katumbas na kaligayahan at buhay na walang hanggan. Yun ho, yun ang regalo na ibabalik natin sa mahal na Diyos. Ang gagamitin natin ang mga niregalo niya sa atin, ang ibinigay niya sa atin ng mata, isip, puso, upang ibahagi sa ating kapwa. Kasi nakikipagtipan siya sa mga tao magpakailanman at ipinahayag sa kanila ang kanyang mga kautusan. Ang mahal na Diyos, binabantayan tayo, na subaybayan niya tayo, hindi tayo nakaligtas sa kanyang paningin, Ipinakita sa kanila ang kanyang di makatalinghagang kamahalan. So, siyempre, nandiyan na sa atin yung Espiritu Santo, nandiyan sa atin yung Holy Spirit, kaya yung ginagamit natin, na raramdaman natin, nakikita natin ang mga bagay na nagkakarapat-dapat sa mahal na Diyos sa tulong niya sa Espiritu Santo. Nakakaramdam tayo, So, ipinakita sa kanila ang kanyang di matingkalang kamahalan at ipinarinig sa kanila ang kanyang bathalang tinig. So, mayroon kasi tayong isip. So, ang mga isip natin, ang mga pakiramdam natin, nararamdaman natin yung Holy Spirit ng Diyos. So, kailangan natin gamitin ho yun upang makatulong ho tayo sa kapwa. Sinabi niya sa kanila, huwag kayong gagawa ng masama, at ibinatas sa kanila ang tungkulin ng bawat isa sa kanyang kapwa. O, diba? Lahat tayo may tungkulin sa kapwa natin. Kaya nga binigyan tayo ng mata, tainga, ilong, puso upang may pakiramdam, isip upang maunawaan ang Espiritu ng Diyos. Kasi nga may obligasyon ho tayo sa ating kapwa. Kaya nga ang mga tao na kung mayroon lang naman kayo at maaari kayong makatulong sa kapwa ninyo, huwag niyong ipagkait na tulungan ang iyong kapwa. Kasi nandyan si Kristo, nandyan ang God, nandyan si Jesus, ang Holy Spirit ng Diyos nasa atin. Sinasabi niya lagi, nasa inyo ang Diyos, nasa akin din ang Diyos.
Kasi nasa puso natin ang Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya ibinigay niya sa atin na obligasyon ang ating kapwa. Amen? Amen.